Okay, KGX, kumusta tayong lahat? Okay, ito yung TA natin kahapon. Oh, sabi ko sa inyo, di ba? Once ma-break to, tong area na to, possible mag-drop. Oh, ayan, nag-drop na. Di ba? So far from 112 to 109,500. So, happy profit sa inyong lahat. And then, Friday ngayon, Saturday bukas, Sunday tayo magti-TA ng panibago. Okay? So, meron ako nakikita na pwedeng pasukan. So, confirmation lang ang tinitingnan ko muna. And then, bago ako magbigay ng TA, mga idol. Okay? So far sa ngayon, saludo sa inyong lahat. At congratulations sa mga pumasok dyan sa support. At happy profit sa inyong lahat. Okay? So, dito tayo sa topic na to. Si Bam Aquino, ang pag-asa ng bayan ba? So, ayan, kung titingnan natin, stablecoin lang dapat through Polygon chain. So, bakit Polygon? Puro, at least nakikita natin na hindi, yung comment is hindi super bash, no? So, ang katanungan lang nila, bakit daw Polygon? Bitcoin yung hinayupak na protection. Polygon, select lang. Okay. So, tingnan natin kung ano yung ibig sabihin ba nito. So, for me lang honest opinion dito, syempre. So, ang paliwanag niya dyan, ang Department of Budget, ang Department or Budget or yung DBM, no, management ng gobyerno, nagsimula ng gumamit ng blockchain technology. Kaya lang, Polygon blockchain para syempre, para ilagay yung ilan na mahalagang document tungkol sa budget tulad ng yung sinasabi niya na SARO, saan ba yan? Ito, SARO and NCA. SARO is Special Allotment Release Order and NCA Notice of Cash Allocation. Ano ibig sabihin yan? Parang ginawa nilang transparent at hindi madaling galawin o baguhin ang mga document dyan ng budget dahil nasa blockchain na siya. Yun. Kapag nasa blockchain na kasi, hindi basta-basta pwedeng burhain o palitan kasi naka-record siya permanently at open para ma-audit. Yun. Di ba? Siyempre, ganoon naman sa blockchain, di ba? So, ngayon, sino nag-lead niyan? Siyempre, ang proyekto, di ba, sabi nila, yung project na yan ay pinangungunahan ng parang bayani chain at Exabit EXABIT services para tulungan ng gobyerno maging mas malinaw sa paggastos yung pera ng bayan. So, may mga tanong din dyan. Siyempre, bakit mahalaga yan? Para maiwasan siyempre yung corruption, yung pagninipulate ng budget document, di ba? Para makita ng publiko na totoo yung pag-verify and yung mga nire-release nilang pondo, di ba? At para magamit ang blockchain sa real-world use case sa governance, hindi lang sa crypto trading. So, at least kahit pa paano merong ganun. Kaya lang, ang inaano kasi nila dyan is bakit Polygon, di ba? Pwede naman Bitcoin, pwede naman Ethereum, di ba? So, for me, international impact niya, yung, syempre, napansin din yan nung Cointelegraph Nabasa ko din yan kanina di ba? Ibig sabihin, pinag-uusapan na siya sa ibang bansa bilang isang magandang halimbawa kung paano gamitin ang blockchain ng gobyerno. Ayos At least, di ba? Si Bam Aquino yan, no? Sa madaling salita, ginagamit ng gobyerno ang blockchain para gawing mas transparent at secure yung mga document sa budget. Good naman yan, at least yung transparency, napaka-importante. Siyempre, isang malaking hakbang din yan dito sa katiwalian, di ba? At para maipakita na pwede palang gamitin ang blockchain hindi lang sa crypto, kundi saan? Sa totoong buhay, mga idol. At siyempre, gobyerno mismo. Okay? So ako, yun lang ang tingin ko dyan. At least may good start. Pero bakit Polygon? Yun lang yun, no? So, pwede naman tayong gumamit ng iba. Okay? So, yun lang KGX at saludo sa inyong lahat. Ito sana, no, sa mga pumasok dito, timo rejected, Okay, sana bumagsak ulit para magkaroon ako ng panibagong entry. Okay, saludo sa lahat at happy weekend sa ating lahat.